Realistic ba o hindi? So, eto na yung ating top 5 New Year's resolution before mag-start ang 2024. So, matutupad na ba? Or sabi-sabi lang? So, simulan na natin ang ating New Year's resolution. Number one is, piliin mo din ang mga taong inuuna ka or pinipili ka din. Rather than yung mga tao na iniiwasan ka, ini-ignore ka, o kaya hindi maganda yung treatment sa'yo. Kasi sayang lang yung effort mo, sayang yung initiative mo, sayang yung time, tsaka sayang yung pera mo na pupunta doon sa place tapos i-ignorin ka lang, no? Kasi para sa akin, everybody deserves better treatment. Kaya deserve natin na matrato ng maayos, pero kapag napansin mo na nagiging hindi ka na comfortable, then umiwas ka na kaysa na pinipilit mo yung sarili mo sa mga taong ayaw sa'yo. O, di ba? And I believe this is realistic. Kasi nangyayari din ito sa tunay na buhay. Especially ikaw, may mga kakilala ka na ganun ang ugali. O, di ba? Kaya yun ang first. Oo nga pala. Follow me sa Instagram, The Story of Anthony. Ayan po. Oh. So, thank you so much and kita-kits sa Instagram. Second resolution is treating yourself. Especially kapag naka-accomplish ka ng isang goal. Why not celebrate kahit na mag-isa ka lang? Hindi naman siguro masama, no? And hindi naman kailangan na magtawag ka ng mga friends mo para lang mag-celebrate. Kasi pwede ka namang mag-celebrate na pumunta sa spa, mag-i-pamper mo yung sarili mo, tapos you can dine yourself, manood ng sili mag-isa, mga ganun, or mag-travel mag-isa. So, you deserve better treatment, no? Tapos, wag mong pabayaan yung sarili mo, ingatan mo rin yung sarili mo, yung mga ganito na aspects. Kasi, you deserve a better treatment by yourself. Kasi nga, di ba, sarili mo lang talaga din ang maaasahan mo sa oras ng pangangailangan. And you can also find yourself happiness, tapos you can also satisfy yourself by any means, o di ba? Kaya, yes, treat yourself kapag may mga occasion na naka-accomplish ka ng isang bagay. At naniniwala ako na very realistic ito. Wag na wag niyong papabayaan ang sarili niyo kasi nasa huli ang pagsisisi kapag pinabayaan mo ang sarili mo. Third resolution naman, piliin mo kung sino talaga yung mga kinakaibigan mo. Kasi sa panahon ngayon, ang hirap talagang magbigay ng tiwala. Especially kapag pagdating sa mga pera. 'Di ba? Kapag nagpautang ka, biglang maglalako yung friend mo, tapos kapag sisingilingin mo siya, ikaw pa yung mahihiya. And then meron din yung mga friends na kapag nakaharap sa'yo, ang bait-bait 'no, very courteous, mga gano'n, napaka-warm pero pagtalikod mo pala sinisiraan ka niya o kaya hindi mo alam, etong friend mong 'to, inaagaw pala ang asawa mo or boyfriend mo. Kaya alam mo 'yun, mag-ingat talaga sa pakikipagkaibigan and lalong-lalo na sa mga akala mong friends pero very trash ang trato sa'yo, yung tingin sa'yo, napakababa. So, you deserve a better treatment, no? Kaya, piliin nyo talaga kung sino yung kinakaibigan nyo. And this is also realistic. Maraming nakaka-experience nito sa real-life scenarios natin. Fourth resolution ko is yung disiplina sa sarili ko in terms of health-related reasons. Kasi malapit na po tayo mag-40, malapit po ang birthday ko, so kailangan kong mag-ingat-ingat sa mga kinakain ko, lalo ngayon at nagme-maintenance na ako. Yes, kaya iniiwasan kong high blood, magalit, kasi alam niyo yon, ramdam ko na sa likod ko kapag nagagalit ako, yung sa kidney area, yung lower back, grabe, ibang klase, kaya ayokong nagagalit kasi ako yung magsa-suffer. Kaya iniiwasan ko yon, nag-exercise ako, proper diet, gano'n. Kahit na may tiyan ako, syempre middle age na ako eh. Medyo mahirap na talagang maging super fit. Yung mga model-esque na katawan, hindi ko na yung ma-achieve kasi sa age ko. So, yun lang. Maintenance lang, tapos exercise, diet, and siguro umiwas sa mga away as much as possible. Kaya nga sinasabi ko, kapag hindi maganda yung treatment sa akin ng isang tao, much better na ignore kaysa kino-confront mo. Eto, pwedeng sabihin natin na hindi realistic
due to temptation, pero pwede nating gawing realistic kasi lahat tayo gusto nating pumayat, maging healthy, kaya lang nate-tempt talaga tayo sa mga kinakain natin at mga vices. At ang number 5 is career development. Kailangan ko din na i-practice yung tinapos ko, no? Kasi vlogging is not permanent. Mas permanent itong natapos natin. And wag tayong umasa sa pag-vlog lang or pagiging content creator. Kasi temporary lang to eh. And wag gawing main na income earner nyo or kung na-monetize man kayo. Kasi mas maganda pa rin na pinapractice nyo yung natapos nyo. Kasi forever yan. Hindi na yan may aalis sa inyo. Kaya nga ngayon, nagbabasa ako kasi nakakalungkot dahil nag-announce yung immigration, sinabihan ako na tinaasan nila yung threshold na requirements. Kaya grabe, panibagong ano na naman, series of pagbabasa na naman kasi alam mo yon, nakaka-challenge talaga. Pero hopefully, matapos ko lahat this year para mai-practice na natin. Ayan. And this is very realistic. Mahirap man siya, very challenging man siya, pero kailangan nating tatagan yung loob natin, mag-sacrifice ng time, tsaka mag-effort talaga and mag-invest para at least ma-retain yung nasa brain cells natin. Ayan. Additional siguro na resolution is mag-travel, mag-solo travel. Alam mo yon, matagal ko na siyang pinapangarap pero hindi ko pa rin siya natupad. Pero na-try ko nang pumunta mag-isa sa mga iba't ibang places, such as dumayo pa ako ng Lucena mag-isa, mga ganong kalayo. And gusto kong maulit yung ganon. Kaya siguro after ng lahat ng ito, ayun, magse-set up ako ng schedule and magsa-solo travel alone. And syempre mag-vlog din. Ayan. So yan yung isa sa mga bucket list ko ngayong 2024. Tapos ano pa ba ang pwede nating ilagay? Pag love life, mukhang kung darating siya. Pero kapag hindi, baka hindi pa time. Ayan. Okay, so I hope nagustuhan nyo itong mga realistic and non-realistic or probably realistic na New Year's resolution natin for 2024. Kaya ang question ko sa inyo, ano rin ang mga New Year's resolution nyo? Kaya mag-comment down below kayo kung alin sa mga ito ang gusto nyong makamit next year or this 2024. Okay, so I would like to say belated Merry Christmas pero advance Happy New Year sa inyong lahat. Ayan. So sana pagpasok ng 2024, lahat ng stress mawala. Ayan. Okay, so that's it guys. Ingat lagi and have a nice day.